Magandang umaga po. Sa gitna ng kaliwat ka ng pagbabati ko sa kanya, naging emosyonal si Pangulong Aquino sa pagtatapos ng kanyang State of the Nation address kahapon. Anya, kontento na raw siya sa kanyang mga nagawa. Mahirap man daw ito. Ibinida ng Pangulo ang mga tagumpay at reforma ng nakalipas na taon. Kasama na rito ang mga proyektong pinondohan ng Disbursement Acceleration Program. Kaya naman, kung mawawala rin daw ang DAP, ay humihingi na siya ng supplemental o dagdag na budget mula sa Kamara. May news to go si Micaela Papa. Kung nitong mga nakaraang araw matatala sa mga pahayag ni Pangulong Aquino kaugnay ng Disbursement Acceleration Program o DAP, sa kanyang ikalimang State of the Nation address kahapon, tila naging matipid sa salita at mas maingat ang Pangulo. Pero ang saglit lang na pagtalakay ng Pangulo sa kontrobersyal na programa, tila may ipinahihiwatig daw. Kaya nga po, ipinapanukala namin ang pagpasa ng supplemental budget para sa 2014 upang hindi naman maantala ang ating mga programa at proyekto. Para kay Senador Sonny Angara, ang pagsusulong na ito ni Pangulong Aquino ng supplemental budget para maipagpatuloy ang mga proyekto sa ilalim ng DAP, nangangahulugan daw na tanggap na ng Pangulong Aquino ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay nito. Bukod sa pagsusulong ng supplemental budget, nanawagan din ang Pangulo sa Kongreso na magpasa ng isang joint resolution para linawin ang DAP. Kasabay po nito, nananawagan din tayo sa pakikiisa ng Kongreso upang maipasa ang isang joint resolution na maglilinaw sa mga definisyon at kaisipang tila pinagtatalunan pa at iba pang mga usaping kayo lang sa legislatura bilang mga nagsulat ng batas ang makakapaglinaw. Sa kanyang ulat sa bayan, inisa-isa ni Pangulong Aquino ang mga bunga umano ng kanyang mga reforma. Kabilang daw dyan ang pagpapalago sa ating ekonomiya, pagtatayo ng mahalagang infrastruktura, pagpapababa umano ng insidente ng kahirapan, pagsugpo ng kriminalidad at pagpapalawak ng serbisyo publiko. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang kanyang kampanya kontra katiwalian at tama umanong pangangasiwa sa pondo ng bayan. Pero hindi na iwasan ni Pangulong Aquino na pasaringan ng mga kritiko ng kanyang administrasyon. Itong mga ingay na ito, sadyang isinasara ang isip at namumuhay sa sariling mundo at realidad. Habang nakikita ang pagbabago sa lipunan, lalong tumitindi ang pag-atake nila sa akin. At sa gitna ng kaliwat ka ng kontrobersya at mga hamon sa kanyang tungkulin, tila naging emosyonal ang Pangulo. Kung tinalikuran ko ang pagkakataon, parang tinalikuran ko na rin ang aking ama't ina. At ang lahat ng inalay nila para sa atin. Hiniram din ng Pangulo ang mga katagang pinasikat ng kanyang amang si Ninoy. Patuloy nating mapapatunayan na the Filipino is worth dying for. The Filipino is worth living for. At idagdag ko naman po, the Filipino is definitely worth fighting for. Dito na naging emosyonal ang mga kapatid ng Pangulo. Tumagal ng 1 oras at 32 minuto ang sona. 88 beses din daw pinalakpakan ng Pangulo sa gitna ng kanyang talumpati. Gayunman, hindi sa mga palakpak sa loob ng batasan masusukat ang totoong pagbabago, kundi sa mga kwento at mismong estado ng buhay ng mga tinatawag niyang boss. Micaela Papa, GMA News.